Si Christian ay isang binatang may pusong mapagmahal at matapang. Nanggaling siya sa isang simpleng pamilya sa Pilipinas. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid at naging responsibilidad niyang alagaan ang kanyang mga kapatid nang mawala ang kanilang ina dahil sa mabilis na paglala ng isang sakit. Kapag nagiging mahirap ang sitwasyon, pilit na pinapatatag ni Christian ang kanyang loob, pati na rin ang kanyang mga kapatid, at sinisiguro niyang nandiyan siya palagi para sa kanila, kahit na malayo siya sa mga ito. Nagpursige siyang magtapos ng kursong nursing upang siya ay maging isang caregiver, alinsunod sa kanyang pangarap na makatulong, hindi lamang sa kanyang mga kapatid, kung hindi pati na rin sa ibang nangangailangan. Matapos niyang makapagtapos at makakuha ng lisensya bilang caregiver, nagsisimula ng kumukop sa kanyang mga balikat ang mga responsibilidad. Isang araw, matapos ang ilang taon ng paghahanda, kinuha niya ang pagkakataon na makapagtrabaho bilang isang OFW sa isang bansang malayo sa Pilipinas. Nakakapagod at mahirap ang buhay ng isang OFW. Subalit hindi pinalampas ni Christian ang pagkakataon na papaginhawa ang buhay ng kanyang mga kapatid at pati na rin ang kanyang tiyahin. Dahil dito, naisakripisyo niya ang kanyang sariling kaligayahan at pati na rin ang kanyang mga pangarap na magkasama sila sa araw-araw. Sa kanyang bagong trabaho sa bansang iyon, nakatagpo si Christian ng mga kababayan at iba pang mga katrabaho na naging karamay niya sa pagtawid sa hirap at lungkot sa bawat araw. Pero sa kabila ng pagiging malayo sa pamilya, hindi niya ito hinayaang maging hadlang sa pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa kanila. Isang gabi, habang nakaupo sa maliit niyang kondo, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-video call sa kanyang mga kapatid. Masayang-masaya si Christian na makita sa screen ng kanyang mga kapatid. Ngunit naramdaman din niyang may pangungulila sa bawat pagkakataon na nakikita niya sila. "Kuya Christian, namimiss ka na namin," sabay-sabay na sabi ng mga ito. "Talaga ba? Namimiss ko na rin kayong tatlo. Kamusta ang eskwela?" Tugon naman ni Christian. "Nakakaya naman po, pero mas masaya kung ikaw ay nandito," sabi ng isa sa kanila. "Kuya, alam mo ba? Nangarap ako na magiging nurse din ako na gaya mo. Gusto kong gayahin ang mga ginagawa mong kabutihan sa iba." Saad ng pangalawa. Napaangat ang kilay ni Christian, ngunit nagkibit balikat na lamang ito at ngumiti. "Sige, paglaki mo, basta't mag-aral ka lamang ng mabuti ha. Tutulungan kita pagdating ng panahon," sabi niya rito. Habang nagpapatuloy ang kanilang kwentuhan, ibinahagi rin ni Christian ang kanyang mga karanasan sa trabaho. Pinuri niya ang sipag at tiyaga ng mga katrabaho niya at nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga kapatid na patuloy na mag-aral ng mabuti at mangarap ng mas malalim. "Nakakapagod man kuya, alam kong lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin," sabi ng bunso nilang kapatid. "Oo nga eh, basta't magkakasama tayo sa puso, malalagpasan natin ang anumang pagsubok," saad ni Christian. Ipinadama niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang pagmamahal at pangako na babalik siya pagdating ng tamang panahon. Napawi man ang pangungulila sa isang sandali, hindi pa rin maiwasang lubuhan ng mga kapatid. Pero sa bawat pag-uusap na iyon, ay mas lalo pang dumarami ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Mas lalong namulat ang pangunawa nila sa hirap at pagod na dinaranas ni Christian para sa kanilang kinabukasan. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nagtagumpay si Christian sa kanyang trabaho bilang isang caregiver. Hindi naging madali ang mga pagsubok, ngunit dahil sa determinasyon at pagmamahal sa kanyang pamilya, ay patuloy siyang nagiging inspirasyon sa iba. Habang naghihintay siya ng tamang panahon para makabalik sa Pilipinas at makasama ang kanyang mga kapatid, patuloy na gumagabay ang alaala ng kanyang ina na nagpapalakas sa kanya. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Christian, ay bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono. Agad niyang sinagot ito at sa kabilang linya ay ang kanyang kababayan na si Mark. "Christian, kailangan ko ng tulong. Emergency sa Pilipinas. Kailangan ko nang umuwi ka agad.
pwede mo bang pansamantalang ipagpalit sa akin ang trabaho dito bilang caregiver? Nakikiusap na sabi ng kaibigan niyang caregiver na si Mark. Oo naman Mark, syempre tutulungan kita. Teka, ano bang nangyari sa Pilipinas? Sige pakisabi na lang sa akin kung paano ko magagawa ang lahat. Nag-aalalang sabi ng binata. Naku maraming salamat Christian. May kailangan lang akong asikasuhin sa pamilya ko. Tutulong ako sa iyo. Ipapadala ko sa iyo ang mga importanteng detalye patungkol sa trabaho. At tuturuan kita kung paano mapadali ang mga bagay. Hindi mo kailangang mag-alala. Wika muli ni Mark na nakikiusap sa binatang kaibigan. Salamat din sa iyo Mark. Mabilis akong natuto dahil sa iyo. Kaya sigurado ako na kaya kong harapin ang mga responsibilidad na yan. Sabihin mo lang kung kailan ako magsisimula ha. Nakangiting sabi naman ni Christian. Matapos ang usapang iyon, ay agad na nagpadala si Mark ng mga detalye tungkol sa trabaho at mga impormasyon sa kanyang mga amo. Siniguro niyang handa si Christian bago siya umalis patungong Pilipinas. Ikinuwento pa ng kababayan niyang si Mark na medyo hindi maganda ang ugali ng amo nito at masungit. Ngunit normal na iyon para kay Christian. Karamihan sa mga naaalagaan niyang matatanda ay hindi rin maganda ang mga ugali. Ngunit iniintindi niya na lamang ito at buong pusong inaalagaan at binibigyan ng suporta. Nang makarating si Christian sa bagong lugar kung saan naroroon ang kanyang mga bagong amo, agad siyang nagpakilala sa mga ito. Ngunit agad niyang napansin na mukhang masungit ang matanda. Anong pangalan mo? At ano bang ginagawa mo dito? Malupit na tanong ng amo. Ako po si Christian, ang bagong caregiver niyo po. Ipinaalam po sa akin ni Mark na ako po muna ang pansamantalang mag-aalaga sa inyo habang siya ay nasa Pilipinas. Ngiti ni Christian na sana'y makapawi ng agam-agam. Ha? Pansamantalang caregiver? Sana naman ay hindi ka katulad ng mga nauna dyan, na puro salita lamang, pero wala namang mga silbi. Sabi ng matanda. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala, Mr. Johnson, pero ipinapangako ko po sa inyo na gagawin ko po ang lahat para maging mabuti at maalagaan po kayo ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. Seryoso po ako sa trabaho ko, sabi ni Christian nang may pagmamalasakit sa matanda. Sa unang araw pa lamang, naramdaman na ni Christian ang hirap sa pag-aalaga kay Mr. Johnson. Minsan ay tila ba hindi nagpapakita ng interes ang kanyang amo sa mga bagay na ginagawa niya. Mr. Johnson, kumain na po ba kayo? Mapagpasensyang tanong ni Christian. Bakit? Hindi na ako bata ha? Hindi mo ba ako kayang alagaan? Irritableng sagot naman ng matanda. Siyempre kayang-kaya ko po kayong alagaan. Sadyang nagtatanong lamang po ako sa inyo para sigurado na hindi kayo magugutom. Paliwanag naman ni Christian. Sa kabila ng pagiging masungit ng amo, ay naiintindihan ni Christian na baka may pinagdadaanan lamang ito. Sa unang araw niya pa lang ay medyo may kaibahan si Mr. Johnson sa mga naging amo niya. Totoo ngang mahirap alagaan ng amo at masyadong maraming kaartehan sa buhay. Kahit maliliit na bagay, ay mabilis itong magalit. Agad nasasakit ang ulo nito at pagsasalitaan siya ng hindi maganda. Hindi makapaniwala si Christian na kinaya ng kanyang kaibigan na si Mark ang kalupitan ni Mr. Johnson. Isang gabi, matapos ang mahabang araw na pag-aalaga niya kay Mr. Johnson, nagkaroon ng pagkakataon si Christian na makapag-video call sa kanyang kaibigang si Mark. Halos madaling araw na sa Pilipinas at kalagitnaan naman ng gabi sa bansang kanyang pinagtatrabahuan. Naku Mark, grabe ang araw ko ngayon. Ang sungit talaga ni Mr. Johnson, no? Parang hirap na akong pakisamahan, sabi ni Christian habang napapakamot sa ulo sa kabila ng pagod. Talaga? Ay bro, hindi biro ang alagaan ng masungit na matandang yan. Pero saludo ako sa'yo. Alam kong kaya mo yan. Sagot naman ni Mark, na halata ang pag-aalala para sa kaibigan. Oo nga eh, pero kailangan ko naman ng trabaho. At hindi naman siya palaging ganyan. Pag nakatulog na siya, konting kalma na rin. Saad ni Christian na nagpapangiti sa pag-iisip sa pag-aalaga sa amo. Nako sobrang pasensya mo bro. Kung ako yan ay nagdadabog na ako dyan dahil sa sobrang sungit niya. Biro naman ni Mark, pero may paghanga sa boses nito. Tara na Mark, ikaw naman ngayon ang tatanungin ko.
Bakit emergency sa Pilipinas? Kamusta ang pamilya mo? Tanong ni Christian na nagpapakita ng interes sa kaibigan. Dahil doon ay napangiti naman si Mark sa tanong nito. Hindi naman kaanong malaki yung emergency bro, pero kailangan kong umuwi kasi may mga papeles akong kailangang ayusin para sa pamilya ko. May mga properties kasi na kailangang i-manage at mas gusto ko na ako mismo ang mag-asikaso nito. Paliwanag ni Mark. Okay lang yan bro. Alam kong kailangan mo yan. Kahit kailangan mong umuwi. Sabihin mo na lang kung paano ako makakatulong sa iyo ha, habang wala ka pa dito. Saad ni Christian habang nagbibigay ng suporta sa kanyang kaibigan. Naku, maraming salamat Christian. Isa kang tunay na kaibigan. Nakakagaan ng loob na may maaasahan ako kahit wala ako sa Pilipinas. Anyway, magtuturo ako sa iyo kung paano mapapadali yung mga bagay sa trabaho kay Mr. Johnson. May mga likhang sa inyo na ako sa mga hilig niya at kung paano siya pakikisamahan. Malamang kapag may nararamdaman siyang discomfort, mas matindi ang pagkasungit niyan. Pero kapag alam mo lang ang mga gusto niya, mas magiging madali ang lahat para sa'yo. Payo ni Mark na puno ng pagmamalasakit. Talaga ba? Maraming salamat bro ah. Basta't kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kaagad. At sana'y maging okay na ang lahat sa Pilipinas. Balitaan mo rin ako kaagad ah, kung kailangan mo ng tulong. Saad ni Christian na puno rin ng pag-aalala para sa kaibigan. Naku Christian, alam mo naman tayong mga Pilipino hindi ba? Mas mataas ang resiliency natin. Kaya kaya natin to. Sige, iensayo mo pa ang sarili mo sa mga trip ng amo mo. Jack na masasanay ka rin dyan. Biro ni Mark sa kanya. Nagtawanan naman silang dalawa at tila ba sa pamamagitan ng pag-uusap, naramdaman nila ang matinding pagkakaibigan at pagkakaisa kahit magkalayo sila. Salamat talaga brother. Napakalaking bagay na may kaibigan akong tulad mo. Sabi ni Christian na puno ng pagpapasalamat. Tulad ng sinabi ko, isa kang tunay na kaibigan. Mag-ingat ka dyan ha, at ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao mo. Saad naman ni Mark. Mag-ingat ka rin dyan bro, at huwag kang mag-alala. Makakabalik ka rin dito pagkatapos ng mga dapat mong asikasuhin sa Pilipinas. Sabi naman Christian. Pagkatapos ng video call, magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman niya. Saya dahil napalitan ng pagod ng kasiyahan sa pakikipag-usap niya sa kaibigan. At lungkot naman dahil namimiss na rin niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Kinabukasan, muli namang inalagaan ni Christian ang matandang masungit na si Mr. Johnson. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang ugali ng matanda at pati na rin ang hilig nito. Napapansin ni Christian na masungit nga talaga itong si Mr. Johnson kapag meron itong nararamdaman na kirot sa kanyang katawan. Kaya't mas pinipilit niyang maging maingat at sensitibo sa mga pangangailangan nito. Naku Mr. Johnson, magpahinga po muna kayo. Ibabalik ko na lang ang pagmamasahe sa likod niyo bukas. Saad ni Christian habang sinusubukan niyang alisin ang pagka-iritable ng amo. Hay nako, bakit ba kasi kailangan ko pang magpamasahe? Hindi na lang ako upo para hindi masakit ang likod ko. Reklamo ni Mr. Johnson. Tama po kayo Mr. Johnson. Mas mainam nga po na wag po kayong masyadong mag-stay sa upuan ng matagal. Pero hindi po masama ang pagmamasahe paminsan-minsan. Makakatulong po ito sa iyo para ma-relax po ang inyong kalamnan. Paliwanag ni Christian na may pagpapakumbaba. Che, sige gayahin mo lang si Mark. Akala mo kung sino. Pero wala kang alam sa nararamdaman ko. Sabi ni Mr. Johnson, na halatang may bahid na rin ng pagmamalasakit sa boses. Naiintindihan ko po Mr. Johnson. Kaya nga po ako nandito para alagaan kayo at siguraduhin komportable kayo. Saad ni Christian na puno ng pasensya. Isang gabi, nang biglang marinig ni Christian ang malakas na sigaw mula sa kwarto ni Mr. Johnson, ay dali-dali siyang tumakbo at binuksan ang pintuan. Nakita niya ang matandang amo na nakaupo sa kama at umiiyak at nanginginig. Mr. Johnson, okay lang po ba kayo? Ano po bang nangyari? Puno ng pag-aalalang tanong ni Christian. Mga alaala noong kabataan ko pa. Parang totoo. Parang kasalukuyan kong nararanasan ulit ang lahat. Bulong ni Mr. Johnson habang patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Sandali lang po. Magiging maayos din po ang lahat. Ako po si Christian. Nandito po ako para sa inyo.
Sabi ni Christian na may pagmamalasakit. Napatingin si Mr. Johnson kay Christian at ngumiti ng bahagya. Christian, ikaw ba talaga to? O baka isa lang itong panaginip? Tanong niya na halatang labis ang pagkabahala. Oh, Mr. Johnson, ako po talaga to. Totoong nandito po ako para sa inyo. Pagkukumpirma ni Christian. Napatuloy na hawak ang kamay ng matanda. Ang bait mo talaga, Christian. Napakaswerte ko. At ikaw ang aking caregiver. Sabi ni Mr. Johnson na puno ng pagpapasalamat. Talagang pinipilit kong maging maayos na caregiver para sa inyo, Mr. Johnson. Ayaw ko pong may mangyaring masama sa inyo habang ako po ay nandito. Paliwanag naman ni Christian. Alam mo, Christian, hindi mo lang ako inaalagaan ng maayos. Inaalagaan mo rin ang aking puso. Akala ko dati wala nang taong may pakialam sa akin. Pero mali pala ako. Saad ng matanda na may pag-amin sa kanyang nararamdaman. Marami po ang nagmamahal sa iyo, Mr. Johnson. Kagaya ng kaibigan ko pong si Mark. Mahal ka rin po niya. Hindi kayo nag-iisa. Pahayag ni Christian na puno ng pagmamahal. Maraming salamat sa iyo, Christian, ha? Minsan kasi napapagod na rin akong mag-isa. Bulong ng matanda. Hindi kayo nag-iisa, Mr. Johnson. Nandito po ako para sa inyo. Nang mapataan na ang matanda, ay nalalayan at sinamahan ni Christian ang matanda hanggang sa ito ay muling makatulog. Simula noon, ay unti-unti nang naging mabait si Mr. Johnson sa binata at nararamdaman niya ang taglay na pagmamahal at kabutihan sa loob ni Christian. Isang araw, ay napagpasya nilang magtungo sa isang malawak na park at naglalakad-lakad habang nag-uusap. Nagpatuloy ang pag-uusap nila ni Christian at mas lalo pang lumalim ang kanilang pagtuturingan at mas naunawaan ni Christian ang pinagdadaanan ng matanda. Christian, ikaw ba ay meron pang pamilya sa Pilipinas? Tanong ni Mr. Johnson habang kasalukuyan na silang nakaupo ngayon sa isang bench. Opo, may mga kapatid po ako sa Pilipinas habang isa akong OFW. Masakit man na malayo sila sa akin, ngunit kailangan ko pong magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Wala na po kasi ang mama namin. Namatay po siya dahil sa malubhang sakit. Yung papa ko naman po, hindi ko na po alam kung nasaan. Iniwan lang kasi niya ang mama ko matapos akong maipanganak. Yung papa naman ng tatlo kong mga kapatid, iniwan rin matapos mamatay si mama. Paliwanag ni Christian. Napatango-tango na lamang si Mr. Johnson nang mas lalong nauunawaan ang kwento ng binata. So ibig mo bang sabihin ay half-siblings mo lang ang mga kapatid mo na nasa Pilipinas? Tanong ng matanda na tinanguan naman ang binata. Masipag ka, Christian. Parang ako na rin ang nagkaroon ng bagong pamilya dito dahil sa'yo. Sabi ni Mr. Johnson na puno ng pagpapasalamat. Isa lang po akong caregiver na nagtutupad ng trabaho, sir. Pero ang inyong pagtangkap sa akin ay napakalaking bagay. Saad ni Christian na puno ng pagpapahalaga. Namiss ko na rin ang Pilipinas. Ang tagal na nung huling bisita ko doon. Wika ni Mr. Johnson na ikinagulat naman ng binata. Kapag naging okay ka na, sir, sasamahan kita sa pagbabakasyon sa Pilipinas. Anong malay mo? May mga relatives kang gustong bisitahin doon. Pagsasalita ni Christian, kit na pangiti na lamang ang matanda. Wala na akong pakialam sa mga relatives ko sa Pilipinas. May tao akong gustong makitang muli. Sana'y magkita kaming muli. Nakangiting sabi ni Mr. Johnson. Kahit napangiti na lamang rin ang binata sa sinabi ng among matanda. Alam kong magkikita po kayong muli ng taong gusto niyo pong makita, Mr. Johnson. Saad ni Christian na puno ng pag-asa. Magkahawak kamay na nagpalitan ng ngiti sina Christian at Mr. Johnson. Sa pag-usbong ng panibagong umaga, mas lalong lumalalim ang samahan at pagmamahalan nila. Patuloy na nagiging inspirasyon si Christian sa buhay ni Mr. Johnson. At patuloy rin siyang nagpapakita ng malasakit at pag-aalaga. Sa tuwing nagigising si Mr. Johnson ng biglaang may mga panaginip, alam niyang may isang taong laging nakaalalay sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi ang binatang si Christian. At sa tuwing siya ay lumuluha, alam niyang merong isang taong laging handang makinig at umunawa sa kanya. At ito nga ay si Christian. Sa kabila ng pagiging malayo sa pamilya, masaya pa rin siya dahil meron siyang natagpuang pamilya sa pagkatao nitong si Mr. Johnson. At sa kabila ng kanilang pagkakaiba,
Nagsilbing inspirasyon at gabay ang isa't isa sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Isang araw ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ang samahan ni na Christian at Mr. Johnson. Biglang inatake ng sakit ang matanda, kaya't kinailangan itong madala kaagad sa pinakamalapit na ospital. Matapos ang mahabang paghihintay, lumabas na rin ang doktor mula sa emergency room. Dahil doon ay dali-daling lumapit si Christian sa doktor. "Dok, okay na po ba si Mr. Johnson? Ano pong nangyari sa kanya?" "Oo, okay na po siya. Nagkaroon lang siya ng mild heart attack, pero naagapan naman ng maaga. Kailangan namin siyang dalhin sa ICU para masubaybayan ang kanyang kalagayan. Pero may isa pang kailangan gawin. Kinakailangan niya ng dugo mula sa kamag-anak para sa isang transfusion," paliwanag ng doktor. Agad na napalunok na lamang si Christian. "Kamag-anak po? Wala po akong kilalang kamag-anak ni Mr. Johnson dito. Ako lang po ang kasama niya rito." "I'm sorry to hear that. Kailangan talaga naming makuha ang dugo ng kamag-anak niya para masiguradong magiging okay siya. Kung may maaari kang matanungan o mahanapan ang kapareho niyang dugo, mas mabuti," saad ng doktor. Nag-isip-isip si Christian. Nag-aalala sa kalagayan ni Mr. Johnson. "Dok, hindi ko po alam kung may mga kamag-anak siya dito, pero gagawin ko po ang lahat para mahanap sila. Saan po ba pwedeng mag-donate ng dugo para sa kanya?" tanong niya. "Nasa blood bank po sa ibaba. Doon may papaabot ang pagsasali ng dugo. Kinakailangan lang ng kaunting proseso upang matiyak ang kompatibilidad," paalala ng doktor. Mas lalong nag-alala ang binata para sa kanyang amo dahil wala siyang kilalang kamag-anak na binabanggit ni Mr. Johnson. Agad na kinontak ni Christian si Mark at pinaalam ang nangyari sa amo. "Mark, kailangan ko ng tulong mo. May sakit si Mr. Johnson at kailangan niya ng blood transfusion. Nandito kami ngayon sa ospital. Wala akong alam na kamag-anak niya rito. Kailangan natin silang mahanap," wika ni Christian, na ikinagulat rin ng kanyang kaibigan. "Ano? Nako, ako rin ay hindi ko rin kilala kung sino ang mga kamag-anak ni Mr. Johnson dahil wala siyang nababanggit sa akin na may kamag-anak siya dyan. Sandali, merong importanteng dokumento doon sa kwarto niya. Sa may side table niya sa may drawer doon. Sa huling drawer ay nandoon lahat ang importanteng dokumento at pati na rin ang mga impormasyon patungkol kay Mr. Johnson. Baka doon ay may mahanap kang impormasyon patungkol sa pamilya niya." Pagsasalita ni Mark, na agad na tinanguhan ng binata at bumalik na sa bahay ng amo. Kasalukuyan na siyang nasa kwarto ni Mr. Johnson at kagaya ng sinabi ng kaibigan niya, inisa-isa niyang binasa ang mga papeles doon. Sa gitna ng kanyang paghahanap ay may isang larawan ng nahulog, kaya't kaagad niya itong pinulot at tinignan. Nang makita niya ito, ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita ang larawan kung saan ay binata pa si Mr. Johnson at kasama nito ang kanyang ina habang nakaupo sa isang hardin na may daladalang baby na lalaki. Bakit magkasama sina Mama at Mr. Johnson sa larawan na ito? At sino ang batang daladala nila? Nagugulo ang sabi ni Christian sa kanyang sarili. Napansin naman ni Christian na parang may sulat sa likod ng larawan, kaya't dahan-dahan niya itong binasa. "Mahal kong Janice, alam kong marami tayong pinagdaan ng dalawa, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Patawarin mo ko at bigla akong nawala at iniwan kayo kasama ang anak natin dyan sa Pilipinas. Pinilit ako ni Mami na dito na lamang tumira sa Amerika at pilit na ipakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Gusto ko sanang suwayin ang gusto ni Mami, ngunit tinakot niya ako at sinabing kapag sasama ako sa'yo, ay sasaktan ka niya at ang anak natin. Ayokong saktan niya kayo, Janice. Kaya't kahit masakit man sa kalooban ko, ay sinunod ko na lamang ang gusto niya. Pero hindi ako magpapakasal sa ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang, Janice. At wala nang iba pa. Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko rin ang anak natin. Hanggang sumuli, mahal. Paalam." Ito ang laman ng liham na isinulat ni Mr. Johnson. Matapos iyong basahin ng binata, ay hindi niya maiwasang hindi maiyak dahil sa pagkagulat. Gulo, kalungkutan, at tuwa ang kanyang nararamdaman. Ibig sabihin ba nito, si Mr. Johnson ang tinutukoy na lalaki ng mama ko? At ang batang nasa larawan ay ako? Ibig sabihin ba nito ay
Anak ako ni Mr. Johnson? Umiiyak na sabi ni Christian. Hindi siya makapaniwala sa biglaan niyang nalaman. Hindi niya ito inaasahan at mabigat ito para sa kanya na nalaman niya ang isang hindi inaasahang katotohanan. Dahil sa nalaman niya, ay nahanap na niya ang taong makakatulong kay Mr. Johnson. At ang taong iyon ay ang anak ng amo niya, na walang iba kung hindi siya. Walang pag-aatubiling nagmadali si Christian patungo sa blood bank. Pagdating doon ay nagpaalam siya na magdodonate siya ng dugo para sa pasyente. Agad namang isinagawa ang mga pagsusuri upang masigurong ang dugo niya ay tugma sa pangangailangan ng matanda. Matapos ang mga pagsusuri, napatunayan na tugma nga ang dugo ni Christian sa pangangailangan ni Mr. Johnson. Agad na nagsimula ang proseso ng pagtutulungan ng mga doktor upang maisagawa ang blood transfusion para sa matandang pasyente. Habang naghihintay, ay nagdarasal si Christian ng buong puso para sa kaligtasan ni Mr. Johnson. Tulungan mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po sana siya ng lakas at paggaling. Huwag po ninyong pabayaan ang aking ama. Bulong niya. Matapos ang mahabang proseso, bumalik na ang mga doktor para magbigay ng update kay Christian. Mabuti na lang at nakuha namin ang dugo mula sa isang kamag-anak niya. Pahayag ng doktor. Napawi ang pangamba sa dibdib ni Christian. Salamat po, Dok. Ano po ba ang prognosis niya? Okay na po ba talaga siya? Sa ngayon, mabuti na ang kalagayan niya at asahan natin na mas magiging maayos pa ang kanyang kondisyon sa mga susunod na araw. Kailangan niya lang munang magpahinga. Sa ngayon, pwede mo na siyang malapitan at makita sa silid. Sabi ng doktor na may pagpapahalaga sa ginawang pagtulong ni Christian. Nang matapos makipag-usap sa doktor, ay tahimik siyang pumasok sa silid kung saan ay nakahiga ang natutulog na si Mr. Johnson. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan ng mga kamay. Maya-maya ay nagising ang matanda at malawak na napangiti nang makita siya. Akala ko, hindi na kita makikita, Christian. Pabirong sabi nito, saka mahinang tumawa. Huwag naman pong ganon, lalo na't may nalaman po ako patungkol sa inyo. Nakangiti at parang naiiyak na sabi ni Christian. Kaya't napakunot na lamang ang noo ng matanda at parang naghihintay sa sasabihin ng binata. Ipinakita ni Christian ang isang larawan kay Mr. Johnson na ikinagulat naman ito. Oh, bakit nasa iyo yan? Picture yan ng babaeng pinakamamahal ko at ng aming anak. Pero nakakalungkot man, hindi kami nagtagal at nagkahiwalay kami. Pagsasalita ng amo niya, kaya't naiyak na lamang si Christian. Ang babae pong kasama sa picture ay ang mama ko po, Mr. Johnson. Umiiyak na sabi ni Christian, kaya't naguguluhan at natigilan ng kanyang amo. Ano? Ibig bang sabihin nito ay ang batang kasama namin sa litrato ay hindi natuloy ni Mr. Johnson ang pagsasalita nang maiyak na rin ito at tumango na lamang si Christian upang sagutin ang tanong ng amo. Opo, ako nga po. Ako po ang batang nagbunga sa pagmamahalan niyo ni Mama. Umiiyak na sabi ng binata. Kaya naman naiyak na lamang rin ang amo niya at nagkayakapan silang dalawa. Anak, ikaw pala ang anak na patagal ko nang gustong mayakap. Umiiyak na sabi ng matanda. Nang gabing iyon, ay puno sila ng tuwa at kwentuhan. Pareho silang dalawa na hindi makapaniwala sa parehong natuklasan. May nararamdamang hiyari ng matanda dahil naging malupit siya sa binata noong una. Ngunit binaliwala na lamang iyon ni Christian sapagkat naiintindihan rin naman niya ang kalagayan ng matanda. Ilang araw pa silang nanatili sa ospital hanggang sa maging okay na ang matanda at umuwi na sila sa bahay. Nasabi naman na ni Christian ang lahat kay Mark at kagaya ng binata ay hindi rin ito makapaniwala sa nabalitaan. Talagang napakalit lang pala ng mundo at nakita na muli ni Christian ang kanyang tunay na ama. Noong bumalik na sa Pilipinas si Mr. Johnson kasama ang kanyang anak na si Christian, nagkaroon ng bagong simula ang kanilang buhay. Masaya silang nakipagkita muli sa mga kapatid ni Christian at nagkaroon ng mas malalim na pagkakaunawaan at pagmamahalan sa isa't isa. Napansin ni Christian ang malaking pagbabago sa kanyang ama. Noong una ay may takot siya na baka bumalik ang sakit nito o maging malungkot muli ito. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay mas lalong umintig ang kanilang samahan. Naging mas malapit sila sa isa't isa at mas lalong naging bukas ang pagpapahayag ng kanilang mga damdamin.
Sa tulong ng mga kapatid ni Christian at pati na rin mga kaibigan, mas naging madali para kay Mr. Johnson na makabangon mula sa pagkakasakit. Dumating rin ang mga araw na masaya silang nagluluto ng masarap na pagkain, nagsasalo-salo sa pagkainan, o kaya naglalakad-lakad sa parke at nagbabahagi ng mga magagandang kwento sa isa't isa. Napagtanto ni Christian na napakahalaga pala ng maging malusog at malakas ang kanilang samahan bilang pamilya. Mas naging maayos ang komunikasyon nila at mas naiparamdam niya kay Mr. Johnson na nariyan siya para suportahan ito sa kahit na anong pagsubok na kanilang haharapin. Sa tulong rin ng kanilang mga kamag-anak, nahanap ni Mr. Johnson ang mga bagong kaibigan na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas. Naging mas regular ang kanyang mga check-up at mas sinisiguro niyang nagiging responsable siya sa kanyang kalusugan. Habang lumilipas ang mga panahon, mas nagkaroon ng pagkakataon si Mr. Johnson na mapalapit at mas makilala ang kanyang anak na si Christian. Natutunan niyang unawain ng mga interes at hilig nito sa buhay. Sa kabilang banda, na-appreciate din ni Christian ang mga aral at karanasan ng kanyang ama. Mas lalo silang naging magkasundo sa maraming bagay. Hinawakan ni Mr. Johnson ang balikat ni Christian nang may pagmamalasakit sa mga mata. Maraming salamat anak ha. Dahil sa iyo ay parang nabubuo ulit ako bilang ama. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na kita bibiguin at pangako kong mamahalin at aalagaan kita ng buong buo. Nagsimula na muling bumaba ang araw sa kanilang harapan, ngunit puno ng liwanag at pag-asa sa mga puso nila. Habang naglalakad papalayo sa dalampasigan, magkasama nilang hinaharap ang mas marami pang mga sandaling magiging maligaya at masaya sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng pagkakataon na muling buuin ang kanilang pamilya at linangin ang kanilang pagmamahalan. Ito ay simula ng isang bagong yugto sa buhay nila na mas masasabi nilang mas malapit na sila sa isa't isa bilang ama't anak. Matapos ng ilang taon, masasabi ng matagumpay at masagana na ang buhay ni Christian sa tulong at suporta ng kanyang ama na si Mr. Johnson. Natupad niya ang kanyang mga pangarap at sa bawat tagumpay ng kanyang natamo, ipinagmamalaki niya ito kay Mr. Johnson. Naging matagumpay rin si Mr. Johnson sa kanyang negosyo sa pagiging masinaw at disiplinado sa kanyang mga desisyon at pati na rin sa pamamalakad. Lumago at umunlad ang kanyang negosyo. Hindi lamang iyon dahil sa kanyang masipag na pagtatrabaho na itaguyod niya ng maayos at napaaral ang mga kapatid ni Christian. Naging mas maligaya at mas komportable na rin ang kanilang pamumuhay. Hindi lamang si Christian ang nagtagumpay sa kanyang mga pangarap, kung hindi pati na rin ang kanyang mga kapatid. Natapos na rin nila ang kanilang pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho. Masasabi nilang mas naging matatag sila bilang magkakapatid dahil sa mga napagdaanan nila sa buhay. Isa sa mga pinakamasayang bahagi ng kanilang buhay ay ang pagkakaroon nila ng mas maraming sandaling pagsasama bilang pamilya. Madalas silang magkakasama sa mga pagdiriwang, pati na rin sa mga simpleng okasyon sa kanilang tahanan. Nagkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Naglalaro, nagtatawanan, nagbabahagi ng mga alaala, at mas naging malapit sila sa isa't isa, at naramdaman nila ang tunay na halaga ng pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkukulang noong una, napagtanto ni Christian at pati na rin ni Mr. Johnson na mas mahalaga ang pagmamahal, pangunawa, at pagtutulungan sa isa't isa. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya, ngunit ang pagmamahalan at suporta ang nagbibigay buhay sa kanilang mga ugnayan. Nang dumating ang kaharawan ni Mr. Johnson, ay binati nila ito. Mahal na mahal ka namin, Dad. Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal ha. Dahil sa iyo, kami nagtagumpay sa buhay at masaya sa aming mga buhay ngayon. Sabay-sabay nilang sabi. Napuno ng pag-iyak si Mr. Johnson sa kaligayahan at pagmamahal na ipinadama sa kanya ng kanyang mga anak. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyong lahat. Kayo ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kahit pa hindi kayong lahat nang galing sa akin. Sagot ni Mr. Johnson na puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Christian at ng kanyang pamilya na napakaswerte nila sa pagkakaroon ng isa't isa. At sa bawat paglubog ng araw, ay masasabi ni Christian at ni Mr. Johnson na naging maligaya at matagumpay ang kanilang paglalakbay sa buhay. At ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang masayang tahanan at tunay na pamilya.